Okay, so nasa 1997 tayo po mga kapatid, and I believe na matatapos po natin ito tonight kasi it's almost around ano na lang, no? Mga 38 items na lang yung sasagutan natin, and I believe that we are able to complete it tonight. Okay? So let's proceed. Sabi po sa item 97, ang sabi dito, I am able to give directions to others without using persuasion to get them to accomplish a certain task. So ang ibig sabihin niyan, nagagawa mong magbigay ng mga direksyon sa ibang tao, o sa ibang mga tao na hindi mo na kailangan na sila po ay hikayatin mo o i-persuade mo sila para gawin yung mga bagay na dapat gawin. So na-accomplish nila yon na kahit hindi mo sila hinihikayat at ikaw ang nagbibigay sa kanila ng direksyon upang gawin yung mga certain o yung mga gawain na yan. Okay? So nagagawa mong magbigay ng direksyon sa mga ibang tao kahit hindi mo sila hinihikayat para magawa nila yung mga bagay na dapat gawin. Okay? So, much, some, little, and then if not, not at all. So, item number 98, people have told me that I was God's instrument that brought supernatural change in lives of circumstances. So, may nagsasabi sa iyo o sinasabi sa iyo ng mga tao na ikaw ay instrumento ng Diyos na nagdudulot ng supernatural na pagbabago sa buhay o mga pangyayari. Okay, may mga taong nagsabi sa iyo na ikaw ay instrumento ng Panginoon Diyos na nagdudulot o nagbibigay ng supernatural na mga pagbabago sa buhay ng tao at sa mga pangyayari or circumstances. So, ibig sabihin, ginagamit ka ng Panginoon na magdulot ng mga supernatural na pagbabago sa buhay ng tao at sa mga pangyayari. Okay? Number 99. I have prayed for others and instantaneous physical healing has often occurred. Okay, so kapag nananalangin ka para sa iba ay madalas na ang nangyayari ay nandun yung mabilisang physical na pagpapagaling ang nangyayari. Okay, so kapag ikaw ay nagpe-pray sa ibang tao, no, nandun yung kaagarang na healing na physical na nangyayari kapag ikaw ay nananalangin sa kanila. Okay, so kung ito'y naranasan mo, much, some, or little, if not, then not at all. So item number 100, I give a public message in tongues, I expect it to be interpreted. So kapag ikaw ay nagpapahayag ka ng tongues sa public o sa pagtitipon, ang ini-expect mo, inaasahan mo na may mag-i-interpret nun, na ito'y mai-interpret. Okay, so ibig sabihin nakakapagbigay ka ng mga tongues, ng mga mensahe na tongues galing sa Panginoon in a public gathering, no? At ini-expect mo, inaasahan mo na magkakaroon ng interpretation yung mga ipinahayag mo in tongues. Much, some, little. Kung hindi man ito nangyari sa buhay mo, then not at all. Okay, so item 101, I have interpreted tongues in a way that seems to bless others. So ito naman, na nakakapag-interpret ka ng mga tongues sa paraang tila nagbibigay ng pagpapala sa ibang tao. So kanina, nakakapag tongues ka at nag-expect ka na ito'y ma-interpret o maipaliwanag. Dito, ang kaiba naman itong 101, ito naman ay nakakapag-interpret ka naman ng tongues na isang pamamaraan na ito ay nagiging blessing sa ibang tao. Okay? That seem to bless others. Nakakapag-interpret ka ng mga tongues na parang tila nagbibigay ng pagpapala sa ibang tao. Okay? So, much, some, little, or not at all. 102. Others tell me that I sacrifice too much materially in order to fulfill God's calling.
So ang iba nagsasabi sa iyo na ikaw ay nandun yung pagsasakripisyo mo ng labis sa mga material, no? Upang matupad ang mga pagtawag ng Panginoon Diyos sa iyo. Okay? So nandun po na may nagsabi sa iyo na kaya mong isakripisyo yung mga material na bagay, no? Para matupad po o yung mga kalooban ng Panginoon, especially sa iyong calling, to fulfill the calling of God sa buhay mo. At may mga nagsabi sa iyo noon na kaya mong magsakripisyo sa maraming bagay na material upang sa pamamagitan nun ay mapulfill mo at matupad mo yung pagtawag ng Diyos sa buhay mo. Much, some, little, or not at all. Okay, so 103. I am single and have little difficulty controlling my sexual desire. Okay, sabi dito, ako ay walang asawa at medyo nahihirapan kang kontrolin yung inyong sexual na pagnanasa. So kung hindi ka naman single, so not at all ang magiging kasagutan po natin dito. So I am single and have little difficulty controlling my sexual desires. Okay naman, kung siguro naman, pwede natin i-apply din ito na kung ikaw ay walang asawa dito dahil ikaw ay parang single din at wala kang asawa, so ibig sabihin din, you have a little difficulty, no? Hindi ka sabi sabihin, wala kang difficulty na kontrolin yung inyong sexual desire. So, pwede sigurong i-apply yan kung wala yung asawa mo. Kung nyari, kung hindi ka man single at ikaw ay nag-iisa dito, wala yung asawa mo, wala kang difficulty. Okay? Hindi ka nahihirapan na kontrolin yung inyong sexual na pagnanasa. Okay? 104. Others have told me that my prayers for them had been answered in tangible way. Okay, ang iba ay nagsasabi sa iyo na ang yung mga panalangin ay para sa kanila ay nasagot sa mga ibang pamamaraan or in very tangible ways. So maraming tao nagsabi sa iyo that yung mga panalangin mo para sa kanila ay ito'y nasagot in a very tangible ways. Okay, kapag nananalangin ka sa kanila, nandun yung mga kasagutan when you pray for them. At yun ay nakikita. Okay? So number 105, sabi dito, other people have been instantly delivered from demonic oppression when I have prayed. So na maraming nagsasabi na kapag ikaw ay nagpe-pray, no? Nandun na napapalayas yung mga ah, demonic oppression sa mga taong na 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 na-oppress ng masamang espiritu. Okay, so para bang yung mga tao ay makikita natin dito na kapag ikaw ay nagpe-pray na ililigtas itong mga tao na meron pong oppression ng demon. Okay? Kapag ikaw ay nananalangin para sa kanila, nadi-deliver, no? Kapag nagpe-pray ka, nadi-deliver yung mga tao na yon na merong demonic oppression kapag ikaw ay nanalangin para sa kanila. Okay? So, yun yung ibig sabihin. So, much, some, little, if not, not at all. So, 106, sabi dito, I prepare being active and doing something rather than just sitting around talking or reading or listening to a speaker. So, mas gusto mo na maging active ka o aktibo ka na meron kang ginagawa kesa naman na parang nakaupo ka lang or nakaupo na parang nakikinig ka lang o nakikipag-usap ka or ah, nagbabasa. Okay? Yung para bang mas gusto mo na maging aktibo ka na may ginagawa ka kesa lang na nakaupo ka na may kausap or nagbabasa o ano man yung babasahin o nakikinig lang sa isang taong nagsasalita. So mas gusto mo na maging aktibo at may ginagawa ka kaysa sa maganong bagay. Okay? So, if you experience that, then lagi ba maths or paminsan-minsan, some or hindi ganun kadalas, little. If not, then not at all.
So 107, I regularly receive revelation from God as to what the Holy Spirit is currently saying to the church. So lagi ka nakakatanggap ng revelasyon sa Panginoon sa pamamagitan ng Banal na Espiritu, no? Sa mga bagay na gusto ng Panginoon iparating sa kanyang iglesia. Okay? So nagkakaroon ka ng regular na pagpapahayag mula sa ating Panginoon Diyos dulot ng Banal na Espiritu na gustong pa ng Panginoon sabihin sa kanyang simbahan o sa kanyang iglesia. So kung ito'y nangyayari sa iyo, much, some little, if not at all. So pag sinabing nating regular, lagi ka nakaka-receive ng revelasyon sa ating Panginoon Diyos galing sa Banal na Espiritu na gusto niyang iparating sa kanyang iglesia. Okay, so 108, others have told me that my worship helps them enter into the presence of God. Okay, maraming nagsasabi sa iyo na yung iyong panambahan ay nakakatulong para sa kanila upang sila rin ay makaranas ng presensya ng ating Panginoon Diyos. Okay? Nakakatulong, no? Natutulungan mo sila sa pamamagitan ng iyong panambahan, ng worship mo, na natutulungan mo sila na makapasok sa presensya ng ating Panginoon Diyos. Okay, so much, some little, or if not at all. Okay, so 109, I frequently feel that I know exactly what God wants to do in ministry at a specific point in time. Okay, so madalas mo raw nararamdaman na alam mo kung ano mismo ang gusto nung gawin ng Panginoon Diyos sa ministeryo sa isang tiyak na punto ng panahon. Okay, so ibig sabihin, nadadama mo siya, no, at nalalaman mo exactly kung ano ang gusto ng Panginoon ipagawa sa isang ministeryo, sa isang pagkakataon. So nadarama mo siya, no, kung ano yung exactly na gusto ng Panginoon ipagawa sa isang ministry, sa isang pagkakataon. Okay? Much, some little, if not, then not at all. Okay, so 110 people with needs have told me that I have helped them to restore to the Christian community. Okay? So may nagsabi sa iyo na mga tao na may mga nangangailangan na sa kanilang sabi doon at ang sabi dito na sa mga taong may mga pangangailangan na tinutulungan mo silang maibalik sa pamayanang Kristiyano. Okay, so nare-restore sila. So ibig sabihin dito may mga taong nagsabi sa iyo na natutulungan mo sila ma-restore upang manumbalik sa Christian community o sa mga gawain na pang-Kristiyano. Okay, so natulungan mo sila na ma-restore sila doon sa mga ganong klaseng community or Christian community. Okay, so much, some little, if not at all. 111, studying the Bible and sharing my insights with others are very satisfying for me. So, ibig sabihin, yung pag-aaral ng salita ng Panginoon at ang pagbabahagi noon na may pananaw or insight, no, sa iba ay lubhang nasisiyahan ka. No? Yung para bang kapag ikaw ay nag-aaral ng Biblia at sinishare mo yung mga insight o yung mga pananaw na yan sa iba ay parang nasa-satisfy ka, yung nagkakaroon ka ng kasiyahan sa iyong sarili. Yung very satisfying yun sa iyo. O parang lubhang nasisiyahan ka kapag nagagawa mo yon. When you study the Bible at na-share mo yung mga insights, yung mga nakita mo sa Biblia, sa ibang tao, ito'y parang nalulugod ka o nasisiyahan ka kapag yun ay nangyayari. Okay, so 111, much, some, little, if, if not at all. 112, okay, so I have felt an unusual presence of God and personal confidence when important decisions needed to be made. So nakakadama ka ng kakaibang presensya ng Panginoon o yung kakaibang presensya ng ating Panginoon Diyos at mga personal na pagtitiwala kapag kailangan gumawa ka ng mahalagang desisyon. Okay, so nadadama mo yung unusual presence ng Panginoon, no? At nagkakaroon ka ng personal na confidence
kapag nandun po na magde-decide ka ng mga importanteng mga desisyon. No? So nandun nadadama mo yung presensya ng Panginoon Diyos at nagkakaroon ka ng personal na kumpiyansa, no? Yung confidence kapag ikaw ay gagawa ng mga desisyon na kailangan dapat gawin. Okay, not some little, if not at all. 113, I have the ability to discover new truths for myself through reading or observing situation firsthand. So may kakayahan kang tumuklas ng mga bagong katotohanan para sa iyong sarili sa pamamagitan ng pagbabasa o pagmamasid ng mga sitwasyong na parang first hand, no? Yung parang first hand observation. So out of that, nakaka-discover ka ng mga bagong katotohanan para sa iyong sarili sa pamagitan ng pagbabasa at sa pagmamasid ng mga sitwasyon. Okay, nadi-discover mo yung mga katotohanan na yan na kapag by reading, no, or observing situation, no, parang basahin mo lang isang sitwasyon or inoobserbahan mo yung isang sitwasyon, nakaka-discover ka ng mga bagong katotohanan para sa iyong sarili. No? Kapag binabasa mo yung mga sitwasyon o inoobserbahan mo yung mga sitwasyon. Okay, so nagkakaroon ka ng abilidad ma-discover ng mga bagong katotohanan kapag ginagawa mo yon. Okay? So, much, some, little, if not at all. Okay, 114. I have helped others find a biblical solution to their affliction and suffering. So, natulungan mo ang mga tao para makakuha sila ng mga solusyon na biblikal sa kanilang mga affliction at sa kanilang mga suffering. So, nakakatulong ka na makahanap ng mga solusyon na biblikal sa kanilang paghihirap o sa kanilang mga pagdurusa. So natutulungan mo sila na makahanap ng mga solusyon na biblikal sa kanilang mga pinagdadaanan. Much, some, little, if not at all. 115. I can tell whether a person speaking in tongues is genuine. So nasasabi mo na kung ang isang taong nag-i-speak in tongue ay talagang genuine o totoo. Nasasabi mo siya, yung meron kang kakayahan sabihin na i-discern kung yung tao na yon na nagtatangs ay ito ay talagang genuine o hindi. Much, some, little, if not at all. Okay, so 116, I have been willing to maintain a lower standard of living in order to benefit God's work. Okay, so handa kang magkaroon na handa ka na willing ka talaga na magkaroon ng sabi nga natin yung kababaang loob no? To maintain a lower standard of living sa pamumuhay mo in order na ma-benefit yung gawain ng Panginoon Diyos. Okay? Yung handa kang mapanatili ang isang mababang antas ng iyong pamumuhay, no? Yung lower standard ng pamumuhay mo, kaya mong gawin 'yon, no? Willing ka na i-maintain 'yon, no? Yung ganung klaseng mababang antas ng pamumuhay mo para ito ay, sabi nga doon, para ito ay sabi natin makinabang ang gawain ng Panginoon Diyos sa ganung klaseng pamumuhay. Okay? Yung willing ka na ma-maintain mo yung kahit yung lower standard ng living mo at ito para kaya mo ginagawa ito ay para sa mag-benefit yung gawain ng Panginoon Diyos. Okay? So 116. Now 117, when I serve the Lord, kapag naglilingkod kayo sa Panginoon, I truthfully don't care if someone else gets the credit for what I do. Okay? So kapag naglilingkod tayo, kahit ito ay mag-credit sa iba, no, sa mga ginagawa mo, so wala kang problema doon, no? Yung you don't care if someone else credit for that what you are doing. So kapag naglilingkod ka, kahit ito ay magke-credit o ito ay magiging blessing sa ibang tao dahil sa ginawa mo, okay lang. No? Yung para bang hindi ka naapektuhan ng ganun. Kahit yung ibang tao ang magtatamasa nung mabibless doon sa ginawa mo para sa Panginoon Diyos. Okay, so much, some, little, if not at all. 118,
I frequently enjoy spending time with a lonely, shut-in person or with someone in prison. Okay, so na-enjoy mo, no, yung lagi kang nagkakaroon ng kasiyahan. Okay, na-enjoy ka, na-enjoy mo yung mga pagkakataon na yon when you are spending time with a lonely and shut-in person or someone in prison. Kunyari, kung ikaw ay gumagawa ng ministry sa prison, no, nasisiyahan ka sa mga ganung pagkakataon na nai-enjoy mo yung mga time na yon na ini-spend mo sa isang tao na very lonely, yung parang nakakulong sa preso. So nai-enjoy mo yung ganong klaseng pagkakataon sa buhay mo na kapag ikaw ay nag-i-spend ng ganong klaseng oras sa mga taong very lonely, yung nag-iisa sa lalo na yung nakakulong sa isang kulungan. Okay? Not some little, if not at all. So 119. More than most, I have had a strong desire to see people of others countries won to the Lord. So, sabi dito, higit sa lahat o higit sa karamihan, masasabi natin, nagkakaroon ka ng matinding pagnanais, no, na makita ang mga tao na sa ibang bansa o mga taga-ibang bansa na sila'y madala sa ating Panginoon Diyos. Okay, so meron kang strong desire, meron kang strong na pagnanasa o naisin na makita mo yung mga taong hindi mo kalahi o mga other countries ng mga tao ng ibang mga bansa na sila rin ay makakilala sa ating Panginoon Diyos. So, kung yun ay pasok sa iyo, much some little, if not, then not at all. Okay? So 120, I am attracted to non-believers mainly because of my desire to win them to Christ. Okay, yung very attractive ka, naaakit ka sa mga non-believers dahil sa yung desire na sila ay madala sa ating Panginoon Diyos. To win them for the Lord. Okay? So nandun yung na-attract ka lagi, no? Gusto mo laging madala itong mga non-believers na ito dahil sa iyong kagustuhan na sila ay madala sa ating Panginoon Diyos. So laging nandun yung attraction mo, no? Naaakit ka sa mga non-believers. At dahil yan ay dahil sa pagnanasa mo na sila ay madala sa ating Panginoon. To win them to the Lord. So much, some little, if not at all. Okay, so 121. I have desire to make my home available to those in the Lord's service whenever needed. Okay, so nandun lagi yung kagustuhan mo na na magamit mo o gawin mo yung tahanan mo to be available sa mga tao, no, in the service of the Lord whenever it is needed. Okay, so nais mong gawing magamit mo yung tahanan mo sa mga paglilingkod sa Panginoon kung ito ay kinakailangan. So nandun yung willing ka, no, nandun yung desire mo na kahit ang tahanan mo ay magamit ng Panginoon Diyos sa kanyang mga gawain kung ito ay kinakailangan. So open ang house mo sa gawain ng Lord kung ito'y kinakailangan. So nandun yung desire mo for that. So much, some little, if not at all. 122, others have told me that I am a person of unusual vision and I agree. Okay? So, maraming nagsabi sa iyo o may mga nagsabi sa iyo na ikaw ay isang tao na nagkakaroon ng kakaibang pangitain o mga unusual vision o nakakakita ka ng mga unusual o yung mga kakaibang pangitain at ikaw ay nag-agree doon, sumasang-ayon ka doon sa sinasabi ng tao. So ikaw yung taong parang nakakakita ng mga kakaibang pangitain o mga vision at may nagsabi sa iyo noon at nag-agree ka sa kanila. Much, some, little, if not at all. Okay? 123, when I am in charge, things seem to run smoothly. Kapag ikaw ang namumuno, nakikita mo na lahat ng bagay ay parang nagiging maayos lahat. Okay? Nagiging smooth lahat yung mga bagay kapag ikaw ang namumuno. Okay? Kapag ikaw ay namumuno, ang lahat ng bagay ay tila nagiging maayos. Much, some, little, if not at all. Okay, 124. I have enjoyed bearing the responsibility for the success of a particular task within my church or in the workplace.
So, ibig sabihin niyan, nagkakaroon ka ng kasiyahan, no? Nasisiyahan kang pansinin yung responsibilidad para sa tagumpay ng isang partikular na gawain sa loob ng iyong simbahan o sa lugar ng iyong trabaho. Okay? So, nagkakaroon ka ng kasiyahan, no? Sa mga responsibilidad, no? Bearing the responsibility for the success. No, kaya mong gampanan yung mga gawain na yan, no, sa simbahan o sa iyong trabaho na magbibigay success sa isang particular na gawain. No, yung na-enjoy mo yung kahit magkaroon ka ng responsibilidad na ngayon na para magkaroon ng success sa gawain ito man ay sa simbahan o sa iyong pinagtatrabahuan. Much, some, little, or not at all. So 125. In the name of the Lord, I have been able to help blind people receive their sight. So sa pangalan ni Jesus, no, na natulungan mo ang isang bulag na makakita. Okay, na sila'y makakita na muli. Okay, so ibig sabihin dito talagang blind to na nakakita sila, no? That when you proclaim the name of the Lord to these blind people ay na-restore yung kanilang paningin. Natanggap nila muli ang kanilang paningin o nagkaroon silang muli ah, makakita nung ipinahayag mo ang pangalan ni Jesus sa mga bulag. Okay, much, some, little, if not at all. 126, when I pray for the sick, either I or they feel sensations of tingling or warmth. Na kapag ikaw ay nananalangin sa isang may sakit, either ikaw o yung taong iyon ay nagkakaroon o nakakaramdam siya ng pagkainit o yung para bang ibig sabihin doon yung parang meron kang nararamdang namang pagginginig, o pagtingling kasi yung nanginginig o yung parang mainit o yung mga ganong klaseng pakiramdam kapag ikaw ay nananalangin sa isang sakit or yung ibig sabihin, kapag ikaw ay nananalangin sa isang sakit, merong ikaw o yung taong yon ay merong ganong klaseng sensation o pakiramdam. No, parang nanginginig ka o yung nadadama mo yung init o yung merong ganong klaseng warm na naranasan mo o nadadama mo kapag ikaw ay nagpe-pray sa isang sakit. Either you or yung taong yun naman ang nakakaranas noon. So, ibig sabihin, is either you or yung person na pinagpe-pray mo ang nakakaramdam ng ganong feeling kapag ikaw ay nananalangin sa taong may sakit na iyon. Okay? So, much, some, little, if not at all. 127. When I speak in tongues to a group, I believe it is edifying to the Lord's body. So kapag ikaw ay nagsasalita ng tongues sa isang grupo, naniniwala ka na ito ay nag-e-edify sa katawan ni Kristo. So lumalag o na-e-edify, no? Yung sabi nga natin na nag-grow o magkakaroon ng growth yung katawan ni Kristo. No? Kapag ikaw daw ay nag-i-speak in tongues sa isang grupo at ikaw ay naniniwala na na-edify ang katawan ng ating Panginoon. Okay, much, some, little, if not at all. So 128, I have interpreted tongues in such a way that the message appeared to be directly from God. So nakakapag-interpret ka raw ng mga tongues na sa pamamaraan na yung mensahe na yon ay ito'y galing directly. Ito'y nagmumula directly sa ating Panginoon Diyos. So nakakapag-interpret ka ng tongues, no? Sa isang pamamaraan na yung mensahe ng tongues ay it appeared o ito po ay lumalabas na ito'y talagang galing mismo sa ating Panginoon Diyos. Much, some, little, if not at all. So 129, poor people accept me easily because I choose to live on their level. So madali kang tinatanggap ng mga mahihirap dahil pinili mong mamuhay na sa kanilang antas, no? Ibig sabihin, yung mga mahirap na tao ay tinatanggap ka easily, no? Hindi sila ganun kahirap na tanggapin ka dahil nakikita nila na kaya mong makapamumuhay sa kanilang level o sa kanilang antas. Okay?
Much, some, little, if not, not at all. So 130, five more to go. I readily identify with Paul's desire for others to be single as he was. Okay, so ina-identify mo yung sarili mo kagaya ni Paul sa kanyang naisin para sa iba na maging single as he was. Okay? Yung para bang na-identify mo yung sarili mo sa desire ni Paul. 'Di ba nasabi ni Paul that it is better to become single and not to marry. 'Di ba sinabi ni Paul 'yon, no? Doon sa kanyang mga passage sa kanyang sulat, no? So, ikaw naman na-identify mo yung sarili mo doon sa desire na yun ni Paul to be single, no? For others to be single as he was. So, maaaring hindi ito sa iyo kundi pati na rin sa ibang tao, no? Na ang desire mo rin sa ibang tao ay maging single na lang sila, no? Kagaya ng desire ni Paul na kanyang sinulat. Okay, so na-identify ka sa ganun. So, imbis na mag-asawa sila, ang desire mo on kagaya ni Paul ay manatili sila na lang sila na single. O wag na mag-asawa. Okay, much, some, little, if not, not at all. So, 131, when I pray, God frequently speaks to me and I recognize His voice. So, kapag ikaw ay nananalangin, no, na na sabi nga natin, nare-recognize mo ang boses ng Panginoon na nagsasalita talaga sa iyo. Okay? So kapag nananalangin ka, madalas na ang Diyos ay kumakausap sa iyo at nare-recognize mo, no, nakikilala mo ang boses ng ating Panginoon Diyos. So nagkakaroon ka ng direct na that God is speaking to you at dahil yon kapag ikaw ay nanalangin, nakikilala mo at nare-recognize mo na ito ay God, na ito ay ang Panginoon na nagsasalita sa iyo. Okay, so much, some, little, if not, not at all. 132, I regularly cast out demons in Jesus' name. So regular ka nagpapalayas ng demonyo sa pangalan ni Jesus. So ibig sabihin nakakapagpalayas ka ng demonyo regularly sa pangalan ni Jesus. So kung ito'y nangyari sa iyo, much, some, little, kung hindi, not at all. Okay, last 3, I respond cheerfully when I ask to do a job even if it seems menial. Okay, so masaya akong tumutugon kapag hinihiling na gumawa ng mga gawain kahit na ito ay tila mababa. Okay, kahit mababang gawain yon, nandun na you always respond cheerfully, na nandun yung kasiyahan mo, na tumutugon ka, na may kaligayahan, kahit yung trabaho na yun na gagawin mo ay yung pinakamababang trabaho. Much, some, little, if not, not at all. Okay. 134, when I call Christian leaders to come together for a certain purpose, a significant number of them respond. So kapag nagpapatawag ka ng mga leader, ng mga Kristiyano, para sila'y magtipon-tipon sa isang hangarin, karamihan sa kanila, no, ito ay tumatalima. Okay? So kapag tumatawag ka ng mga Kristiyanong namumuno, no, upang magkaroon ng pagsasama-sama o pagtitipon para sa isang layunin, marami o malaking bilang sa mga leader na yan ay tumutugon sa iyo. Okay? So last, I have a compelling desire to lead others into an experience with God. Okay? So meron kang sabi nga natin yung compelling desire, no? Meron kang nandun yung desire mo na i-lead ang mga tao para ito ay ma-experience nila ang ating Panginoon Diyos. Okay? So meron kang paghihimok na pagnanasa na pangunahan ang tao upang sila ay makaranas ng Panginoon, no, sa kanilang buhay, upang maranasan nila ang ating Panginoon. So nandun yung nakukumpel ka nung desire mo, no, itong desire mo na hinihimok ka na pangunahan ibang tao upang sa kanila ay ma-experience din nila at maranasan nila ang ating Panginoon Diyos.
Okay, so praise God, na-complete po natin, no? I hope na nasagutan po natin lahat yung ating mga items sa inyong mga manual. Okay, so it's either pag sinabi nating maths, na nandun yung M, doon kayo magche-check, no? Kung namang sum, yung S, doon kayo magche-check. Kung little L, may L po dyan doon sa square, doon kayo magche-check. So yung N will be not at all, no? So hindi mo naranasan talaga yon. So kapag maths, yung lagi, kapag sum, paminsan-minsan, no? Yung little, yung hindi ganun kadalas, no? Yung malimit, pero nararanasan mo. So magkakatatlo po 'yan, no, mga kapatid, no. So let me end this ibig sabihin magkakatalo po yung score natin dito, yung pagsagot ninyo. Kahit naranasan mo yung isang item na 'yan, magkakatalo lagi doon sa math sum little. Kasi kailangan ninyo talaga maging honest doon. Kunyari na-experience mo 'yon. Ngayon, kung yung buying na-experience mo madalas, so kung madalas at regularly, ang sagot mo. Pero kung hindi naman ganun kadalas, pero may mga pagkakataon sometimes na napipil na nangyayari 'yon. So some lang. So hindi ganun kadalas. So some. So pero naman na malimit, no? Nararamdaman mo 'yon pero hindi ganun kadalas na but then yung from time to time lang, no? Hindi ganun very limited lang pero nangyayari 'yon sa iyo. So little 'yon. So L. So doon po yan magkakatalo yung scoring natin dyan mga kapatid. Kaya we need to be specific kung M ba siya, kung S or L. No? Doon sa specific na item na yon. Kasi kung yun ay naranasan mo. So doon po siya magkakatalo. Kaya kung magiging sigurado kayo doon sa magiging sagutin nyo yung math sum little, sigurado talagang matutunto natin po yung ating giftedness, no? The way itong na nililid tayo nitong ating pong questionnaire. Now, let me put this into proper understanding mga kapatid. Although sinagutan natin ito, hindi nagsasabi na talagang yung lalabas dyan ay talagang yun specific because it is God alone who can reveal the giftedness unto us. No? But then, pwedeng gamitin ni Lord itong gawain na ito. So, ibig sabihin, tao rin naman ang gumawa nitong mga questions na ito. Okay, but then, alam natin na ginagamit ni Lord itong mga question na ito na gumawa nito. Si Wagner, ginamit siya upang matunto ng tao yung mga gift na yan na ibinigay ng Panginoon Diyos sa kanila. So although hindi man, alam naman natin na si Lord ang lang naman talaga ang makakapag-reveal nito sa atin. Pero ginagamit ni Lord, pwedeng gamitin ni Lord itong mga ginagawa natin ito upang matunto natin. Kaya ang gagawin natin dito, hindi lang tayo kukunin yung pinakamataas nating score. Yung apat na pinakamataas, one of those gifts, either isa o dalawa, yun po yung magiging gift natin. Ngayon, paano natin ma-specify yon? So, yung inyong mga answer, ipapabasa po natin yan sa isang pastor or sa isang nangangalaga sa inyo. Sila yung evaluate ng inyong mga score at ito po ay i-affirm o i-confirm nila sa inyo. Okay? Kaya nga napakaganda siguro na makita ko po yung mga score ninyo para makita ko rin naman kung ano ba talaga. Kasi nakukonfirm din yun ng mga namumuno sa atin. Okay? Ngayon, natapos na po natin yung ating pong paglalagay ng check sa whether M, S, L, or N. Ngayon, kung dun sa ating susunod na slides, kung makikita ninyo, okay? So may item po dyan. Kung makita niyo ito, yung lahat ng M ninyo, 3 points ang ilalagay natin. Okay? Yung sum ninyo, yung S, 2 points. Yung L, 1 point. Yung not at all, 0. Okay, for example, kung mapapansin ninyo, meron ditong item 1, 2, 3, dito, no, pababa. So, tapos meron ding item 28. Yan po yung mga question ninyo. Yan yung mga item ninyo hanggang 135. Yung gray, yung naka-gray, no? Tapos nakalagay 1, 2, 3, 4, 5. So, pag sinabing 1, ito yung item number 1. Okay, so yung item number 2, ito po. Yung 3, okay, 4, 5. Okay, so item number 1, ano bang score ninyo?
Maths ba siya? So, 3 ang ilalagay nyo dito. Okay? Kung sum ang answer mo sa 1, 2 lang ilalagay mo. Kung not at all, 0 ang ilalagay mo dito sa 1. Okay? So, you have to fill this all white box nung score ninyo. Maths 3, sum 2, little 1, and 0. Okay, so hanggang 135. So, meron akong ginawang example sa susunod na slide. Ito po, tingnan nyo po. Paano natin i-score? So, ito po yung question number 1 natin. For example, maths ka. So, 3 nilagay mo. Okay? So, pupunuin mo lahat yung white na box up to 135. Okay? So, dito po sa kulang ng isang box dito. Kaya ang gagawin natin doon sa right-hand side, so, kunyari yung 109, no? Kasi total lang nilagay niya, walang box para sa 109. So, itabi na lang ninyo sa left-hand side yung score ninyo dito sa kanang bahagi. Okay? So, paano kung na-arrive yung total? Okay, tinan nyo po. Sa item 1, kung yun ay maths, ang sagot mo doon, 3 ang ilalagay natin. Okay, so 3 ang nilagay ko dito sa box na katabi ng 1. Okay, so item 28. Okay, so fill upan niyo lahat, tapos pakanan ang score, ang total. Okay, so for example, sa item 1 mo, 3. Sa item 28 mo, 3 ka uli. Maths ang nilagay mo, so 3. Sa item 55, maths uli ang nilagay mo, so 3. So item 82, 82, sabi mo not at all, so 0 ang nilagay mo. Sa item 109, sabi mo sum, so 2. Kunyari, 2 ang ano mo. Ngayon, i-add po natin yan. 3 plus 3 plus 3, 9 plus 2, 11. So, ang total mo dito, 11 ang ilalagay mo. Okay? So, punta tayo sa B. Okay, sa item number 2 mo, kunyari, sama nilagay mo, so 2. Sa item 29 mo, sinabi mo little, so 1 lang. So, item 56, okay, sinabi mo sum, so 2 ilalagay mo. So, sa item 83, sinabi mo little lang, so 1. So, item 110, sabi mo little lang, so 1. So, pakana na naman ang score. 2 plus 1, 3 plus 2, 5, 6 plus 1, 7. So, 7 ang score mo dito. Okay, so lahat, so pupunta kayo sa C and then D, no, hanggang matapos niyo po yan. Ngayon, kapag may mga score na po kayo lahat dito, yung pinaka-apat na pinakamataas mo, kunyari, ang pinakamataas mo, ito, 11. No, yan ang pinakamataas mo. So, ibig sabihin, isa sa mga possible na gift mo is prophecy. Ayan po, nasa kanan. No? At yung ano ibig sabihin niyan, meron po kayo sa manual ninyo na dinidefine yan kung ano ba yung gift of prophecy. Meron dito gift of parang ikaw ay may calling ng isang pastor, no? Meron kang gift ng teacher or teaching, no? So nandiyan po lahat 'yan, malalabas po 'yan dito, no? So kung babalik po tayo sa dating nating ano kanina, no? So ibig sabihin, kung mapapansin niyo, merong prophecy dyan, merong pastor, may teacher, may wisdom, gift of knowledge, meron kang gift of exhortation, meron kang gift of discerning spirit, meron kang gift of giving, meron kang gift of help, meron kang gift of mercy, meron kang gift of missionary, no? Ibig sabihin, meron kang gift to go for mission, no? Meron kang may gift ka as an evangelist, no? Yung gift of hospitality, gift of faith, gift of leadership, gift of administration, gift of miracles, gift of healing, gift of tongues, gift of interpretation, gift of voluntary poverty, okay? So, as we go along, no? So, meron din ditong gift of celibacy. Ibig sabihin, may gift ka na you need to stay single. Pag sinabi nating celibacy, ibig sabihin, parang may calling ka na talagang you need to stay single. Okay, yun ang ibig sabihin ng celibacy. Okay, so parang ang calling ni God sa iyo is that you have to that you will remain single. Okay, so
Meron namang gift of intercession, yung lagi kang yung nandun yung desire mo lagi na manalangin, no? When you pray, no, nandun lagi yung merong either you have the gift of healing, no? Kapag nagpe-pray ka, merong talaga nagkakaroon ng healing kagad, no? So yung mga ganon, no? Yung gift of service, gift of apostle, so gift of leading worship. Ibig sabihin, yung kung tinawag ka mag-lead ng worship, no? Lalabas mo lahat 'yan, mga kapatid, sa ating pong total ninyo. So dito sa total ninyo, diyan lalabas yung pakanan na score, ha. Tandaan niyo, pakanan ang ano. So kung 1, 25, 28, 55, 82, 109, kung anong mga score niyo niyan, add niyo doon, lagay doon sa total. Yung B naman, nandun naman yung item 2, item 29, item 56, item 83, item 110. So anong score? Lagay nyo po. So alin dyan yung pinakaapat na pataas ninyo, isulat po natin o kaya i-highlight ninyo. And I believe sa susunod na pagtitipon natin, siguro kung magkaroon tayo ng one-on-one, okay, so I will help you po to affirm or to confirm yung mga gifted sa saya. Siguro we will have a one-on-one talk para po ano natin, evaluate yung inyong mga score. Okay, so I hope matapos po ninyo ito, no? So napakaganda naman na natapos natin masagutan yung math sum little. So after this na ating pong as I pray, as I close, siguro gawin na ninyo kung excited kayo na malaman yung inyong mga scores, so gawin na ninyo ngayon. If not, then okay lang i-delay pa, no? If you want to pray muna, but then siguro makaganda na kung excited na kayo, siguro sagutan na ninyo lahat yung mga score na yan, no? As we Exchange end. paper, Pastor. Ha? Exchange. So, para hindi kami mismo yung maka... Mas maganda siguro, Pastor, yan, yung mag-exchangean kami. Oo, puwede rin naman. Kaya lang ang problema kasi siyempre, okey maganda rin na ikaw ang ibang tao mag-i-score sa'yo. Basta nandun lang naman kung Opo. basta nasagutan mo lahat yung mga item na yon, yung 1 to 135, puwede mong pa-score sa isang, ayaw mong ikaw ang mag-score, so ibigay mo sa iba para mag-exchange kayo. Maganda rin naman yon para maging exciting pa lalo, 'no? So, kung gusto mong ibang kapatid mo ang mag-score sa'yo, okay lang din man. Kung gusto mo na personal mo na ikaw mag-score sa sarili mo at talagang excited ka malaman talaga, you may do so. Wala namang problema yon. So, it's up to you. I give you all the privilege kung gusto niyo magpalitan na sila ang mag-score sa inyo or ikaw mismo mag-score sa sarili mo. But as long as you know how to score yourself, lahat ng M ninyo, 3. Lahat ng 2 ninyo will be 2. Lahat ng L ninyo, 1. Lahat ng N, 0. Tapos, pakanan ang add. Pa-total is pakanan. Okay? Lahat ng A, B, C na yan on the left, kailangan sagutan ninyo. Pakanan ang score, ang total. So, ang lalabas na score ninyo, pag mula doon sa taas hanggang pababa, no, na nakatapat sa bawat gift, yun po yung apat na possibility na yun isa man doon o dalawa man yun o lahat nun ay maaring gift mo. So, paano natin malalaman? Siguro, it is God who will lead us, no? Prayerfully, ipag-pray ninyo, Panginoon, ito yung mga gift na lumabas sa akin as I do this activity. No? Let God reveal to you out of these four or out of these three, Panginoon, i-reveal mo talaga. So I believe God can lead us, no? So we will still pray. Sabi ko nga, hindi po natapos ito kahit natapos natin po itong questionnaire, but we have to prayerfully ask the Lord na i-guide tayo alin dito sa tatlong ito, Panginoon, na talagang kung saan mo ko talagang tinatawag na maglingkod. At ito yung gift na aking pong lagi, sabi nga natin, i-develop. Okay, so I believe God can still, the one who will reveal, but God can use this. No? Well, hindi po natin tinatawaran na kaya ng Panginoon. Kasi sabi nga natin, nung nagkaroon tayo ng introduction, napakalaking percentage ng mga testimony nung gumawa nito na talagang yun daw talaga ang naging kanilang gift na nanggaling sa Panginoon. So, I believe God is using this. Kung magiging honest lang po tayo sa pag-score, no, paglagay kung math sum. Sabi ko nga kanina, nagkakatalo yan sa math sum little. Doon po yan nagkakatalo.
Kaya maging sigurado kayo is either maths, talaga kung lagi, regular, maths yun. Pero kung hindi naman lagi at pero from time to time, no? Sometimes, no? So maring salagay mo doon, no? Some. Pero kung malimit, pero nandun naman, naranasan mo yon, so little siya. So kailangan ma-distinguish mo yon. Kasi doon din magkakatalo po yung mga score natin. Okay? So, let me stop this. Okay? I hope that we are so enlightened kung paano natin sasagutan yon. And I hope and I pray as we pray tonight that the Lord will guide you as you score yourself. If you want someone or someone from your sa inyong mga kapatid dito sa iglesia ang mag-score sa inyo, magpalitan is either I'll give you all the privilege if you want to do that. Okay? But if you want to do it by yourself, okay lang po. Okay, let me stop